Okay, it is very important na bago mo i-activate ang credit card mo, pag-isipan mo munang mabuti. Because once you have activated your credit card, hindi mo na siya pwedeng i-reverse. Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. First of all, I'd like to apologize kapag marami na ho akong mga comments na hindi nasasagot kasi dumadami na kayo at parang hindi ko na siya kaya in 1 day or in 2 days. Plus, napaka-busy ko sa work kaya I'm trying my best to cope up. Pero ngayon, nagkaroon ako ng opportunity so I'm going to tackle some of the queries, cater some of the queries. Okay na, sige na. Huwag na nating patagalin to. Ang una nating query ay nanggaling kay user UM5MB. Sabi niya, hello po, paano ko ipa-deactivate ang card ko Platinum? Kanina lang po inactivate, change mind na. Inactivate mo kanina lang, tapos change mind na kaagad, kaya gusto mo nang i-deactivate. O diba, alam nyo, kaya nga palagi kong sinasabi na once you receive your credit card, don't be too overwhelmed with excitement, no? Pag-isipang maigi at mabuti. Because once you have activated your credit card, hindi mo na siya pwedeng i-reverse. Hindi na pwedeng tatawag ka kay bangko tapos, uy, ano, binabawi ko na, please deactivate my card. Hindi na siya ganun kadali. Once you have activated your credit card, you have to wait for several months bago mo pwedeng i-close account or i-deactivate. And then in closing or in deactivating your credit card account, maraming mga requirements. At least wala kang unpaid balance. Kung meron, kailangan bayaran lahat. At kapag clear na yung balances mo or yung account mo, then pwede ka nang tumawag kay bangko para i-deactivate yung credit card account mo. Kaya hindi siya ganon kadali. Dahil hindi mo pa naman siya nagagamit, baka it is easier for the bank to deactivate or close your account. So the best thing you have to do, please go to the bank mismo. Okay, another query na nanggaling naman kay Jerry Bilawen under dun sa video ko na cash advance ni Union Bank Rewards Visa Card. So, ang query niya is paano mag-avail ng Citi Simplicity. Okay, so Citibank is now under the Union Bank, Jerry. And I think if you are interested with the Citi Simplicity, you may inquire kay Union Bank kung available pa ang credit card na to. Kapag hindi naman, marami ka pa namang ibang option, ibang credit card na pwedeng applyan. Like yung PNB Zelle Mastercard ng PNB, which is even better than the Citi Simplicity. Kung meron kang ibang credit card na may annual fee, it's good na you can have the PNB Zelle Mastercard pang-balanse doon sa mga credit cards natin na mataas, lalo na yung mga credit cards na matataas ang annual fee. So, yun Jerry, you may try other credit card and I strongly suggest the PNB Zelle Mastercard. Thank you for dropping by. Another query na nanggaling naman kay Ruth Martinez. Ruth, magandang araw sa'yo and thank you for dropping by. Parang napaka-emotional naman ang comment ni Ruth. Sabi niya kasi dito, hi Ma'am Crisel, thank you sa pagbablog. Lagi kitang pinapanood sa YouTube. Maraming salamat Ruth. Tapos meron siya kasing follow-up na query or comment. Sabi niya, lalo na nung makuha ko na ang BDOCC ko. Kaso di ko alam kung magagamit ko pa. Tapos may emoji na talagang lumuluhang emoji. So hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ni Ruth or ano ang reason kung bakit nakuha na niya yung PNB or BDO pala, BDO credit card niya, pero nasabi niya dito na hindi na niya magagamit. So, anong problema, Ruth? Kung ayaw mong itakal natin or kung ayaw mong i-discuss sa YouTube channel natin, you can drop your message or you can DM or PM me doon sa aking Facebook Messenger. So, this is it. Yan, so mag-message ka lang dyan and then you can tell me your story and maaari kitang i-cheer up or inspire you somehow. So thank you so much Ruth for dropping by. Okay, another query na nanggaling naman kay Ronald Breen. Hi Ronald, thank you for dropping by. So ang sabi niya, ask ko lang po Ma'am
Ask ko lang po, ma'am. Tapos may Miss Crisel or Miss Morales pa. Okay, ulitin natin. Wait. Ask ko lang po, ma'am, Miss Morales. Pwede po ba ako mag-apply ng credit card kahit nandito ako sa Dubai? Sana po masagot ninyo. Salamat po. Okay, so Ronald, may mga OFW tayo na nasa Dubai, nasa Middle East, or sa Hong Kong, and sa Singapore. And palagi silang nagko-question or nagtatanong kung pwede silang mag-apply ng credit card. Actually, sa pag-a-apply ng credit card can also be done online. Ibig kong sabihin, if you can access the website of the bank, pwede ka nang mag-apply doon. The only thing is that, of course, they will be asking IDs from you, and then the source of income, payslip, tatanungin nila, and of course, yung address mo dito sa Pilipinas. The thing is, kapag nalaman nila na wala ka pala sa Pilipinas and you are staying in the Middle East or nasa abroad ka, baka mas mahirapan si bangko na i-approve yung credit card application mo. Why? Because syempre, kapag alam nila na yung nag-a-apply ay nasa ibang bansa, there is a possibility na ang kontrata natin ay matapos, at kapag natapos ang kontrata natin, wala tayong income, so paano ka makakapagbayad ng credit card? Yan yung idea na kay bangko. Kaya kung minsan, mas mahirap i-approve yung mga application ng mga OFW. However, Ronald, if you have plan na magbakasyon, siguro baka abutin ka ng 2 weeks or 1 month, try mong mag-apply kapag nandito ka na sa Pilipinas. It will be better for you na mag-apply kapag nandito ka sa jurisdiction ng iyong sariling bansa. So maraming salamat, Ronald. Okay, so another query na nanggaling naman kay Nadine under sa East West Bank is amazing. I think this is all about my vlog tungkol doon sa loan ng loan ko kay East West Bank. So ang sabi ni Nadine, ma'am, ilang days po ma-receive after contract signing? So after contract signing, meron kang 2 weeks, 10 days actually to 2 weeks bago mo ma-receive yung personal loan mo. So just have to wait. Madali lang yan. Hindi na yan magtatagal. Okay, so another query na nanggaling naman kay Sarah G. Sadaga. Actually binaligtad ko. Sadaga Sarah G. Pero feeling ko Sarah G yung pangalan niya. So, hi Sarah. Thank you so much for dropping by, and thank you so much for this query. Ang tanong ni Sarah is, hello po, once activated na yung card, then avail na ng cash advance, then wala po akong account sa Union Bank. Paano ko po siya mawi-withdraw? This is under dun sa video ko na cash advance ni Union Bank Rewards Visa Card. So actually, dalawa naman yung option natin for the cash advance. Ito ba yung cash installment or yung cash advance through the ATM? Kapag ang gusto mo cash advance through the ATM, you don't need a bank account. Kasi nga, yung credit card natin, we just need to insert it doon sa ATM, mag-pin tayo, and then we can already do the cash advance. Pero kapag yung cash installment ni Union Bank, kailangan mo talagang mag-declare ng bank account. So, during transaction, tatanungin ni bank agent sa'yo kung ano yung bank account mo, kung saan nila pwedeng i-deposit yung cash advance mo. Pwede namang bank account sa other banks. And before I forget, actually you can also do a cash advance over the counter doon sa bangko mismo. So doon ka na lang mismo sa bangko pumunta para right there and then, pwede mo nang ma-receive yung cash advance mo. And then, now, next query naman tayo nang galing kay user TO4UG ang haba. Okay, so hi sa'yo. Thank you so much for dropping by, and thank you so much for this comment. Ang sabi naman niya, may additional fee po ba pag minimum due lang po ang babayaran? Okay, additional fee. Actually, kapag binayaran mo yung minimum amount mo, you will be saved from the late payment fee. Safe ka from paying the late payment fee kasi nga nagbayad ka ng minimum amount. But then again, yung interest mo naman doon sa unpaid balance is still magre-reflect sa susunod mong SOA. So yun, thank you so much. Now, ang last naman na ika-cater natin na query nang galing kay Vince Cloud Chaser. Ang ganda naman ang pangalan ni Vince. Thank you so much for dropping by, Vince. Ang sabi niya, ma'am, tanong ko lang, kaya ba ma-approve kay East West ang 35K salary, 1 year tenure sa work, pero walang credit card?
okay, kapag personal loan na ang basis ay credit card, hindi talaga i-approve ni bangko kapag hindi ka credit card holder. Okay, so yung 35K, that is already good as a monthly income or a monthly salary. And then, kapag 1 year yung tenure mo, pwede ka namang i-guide ng ating mga agents para medyo hindi na mapansin ni bangko yung 1 year tenure. Pero kapag personal loan kasi sa bangko na based doon sa credit card natin, talagang hahanapin talaga sa atin ang credit card. Kasi ang number 1 na qualification mo to avail of it is you must be a credit card holder. Siguro, mag-apply ka muna ng credit card. Actually, meron akong, share ko sa inyo, last time, meron akong kinater na question. Kasi nga, hindi ko na matandaan kung sino yung ating subscriber. Pero ang story niya is that, nag-apply siya ng personal loan. Ang dumating sa kanya is credit card. Why? Ano ang relationship ng credit card na pinadala? Ang in-applyan niya ay personal loan. Kasi alam ni bangko na prior to the personal loan na a-applyan natin, we have to be a credit card holder first. Kaya siguro pinadalhan ni bangko ng credit card muna in order for him or for her to be qualified with the personal loan after several months. So I think Vince, although matrabaho, tsaka yun na nga, hindi ko rin alam kapag gusto mong magkaroon ng credit card. Maaring may mga options pang iba para makahiram or makapag-loan sa bangko. Pero iba rin talaga kapag credit card holder ka kasi wala nang masyadong tanong-tanong ang bangko sa'yo. Yung credit card mo will speak out for you. So kapag maganda ang history mo, doon sa payment mo, kay credit card, yun na yung basis ni bangko para i-grant or i-approve yung iyong personal loan application. Okay, so there you go. Nakatapos naman tayo ng 8 or nakakater tayo ng 8 na queries from our subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. And maaari pong hindi ko masagot lahat ng mga queries ninyo. Pasensya na po. I'll try to cater more of it sa susunod na video natin. And sana po, dun sa mga nagda-drop by lang na hindi pa nagsasubscribe, sana makapag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel. And sana po, masubscribe din ninyo yung isa ko pang channel na ito, Crisel Morales Vlogs. Ang nandito po sa channel natin is all about my life, my family, foods, the foods that I cook. Yun, yung mga tungkol naman doon. Importante din sometimes na makapag-relax tayo, makapag-chill out ng konti. So you can visit my YouTube channel. Muli, maraming salamat. And I would like to thank you from the bottom of my heart. And malaki pong pasasalamat ko sa inyong lahat. Sana po magpatuloy kayong manood so that you can get ideas sa pag-handle natin ng ating mga credit cards, even sa mga loans, ganyan. And sana po ma-share ninyo ang videos natin para ma-inform din ang iba tungkol sa mga bagay-bagay na hindi lang naman natin napupulot na ideas yung mga ito. Kasi yung binibigay ko po sa inyo, the ideas that I feed you are all excerpts or came from my testimonies and my experiences. So, totoo po talaga yung mga binibitawan kong ideas sa inyo kasi nanggaling po sa experience ko. So muli, maraming salamat at nagbukas ng ating pintuan. Thank you so much and always remember, whatever it is, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everybody!